Hello, kumusta po kayong lahat mga kababayan, mga kapatid? Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi. Kumusta po kayong lahat? Ito na naman tayo mag-uusap-usap patungkol sa mga bagay-bagay na mga nangyayari sa ating paligid, maging sa mga iba't ibang uri ng mga tao na tumutulig sa kay Senador Rodante Marcoleta. Napapansin ko ngayon, parang natahimik lahat ng mga vlogger na kontra sa kanya mula nung mag-umpisa na siya sa kanyang trabaho, lalo na po sa Blue Ribbon Committee. Maraming napapahanga at ito ang katakatakang nangyayari. Yung number one vlogger na talagang grabe kung murahin niya si Senador Rodante Marcoleta. Hindi niya iginagalang yung pagkatao, yung lahat na. Talagang doon sa Kongreso pa lang noon, talagang ayaw niya. Galit na galit siya kay Senador Rodante Marcoleta noong panahon na yun, nung tumatakbo bilang senador. Ang binabanggit ko po sa inyo ay si Epipanyo Labrador. Biglang naging maamong tupa taong ito. Nakakapagtaka. Mga kababayan, mga kapatid, kasi ito ay para po sa kaalaman ng iba. Yung taong yan ay talagang kung laitin niya si Senador Rodante Marcoleta noon, ay talagang pati yung lahat na ng masasama patungkol sa kanya binabanggit niya. At doon nga sa Kongreso noon ay umabot sa punto na i-voice out niya si Congressman Marcoleta, na i-voice out niya si Epipanyo Labrador na ipatawag doon sa Quadcom. Subalit hindi dumating yung taong yan. Dahil nga, sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, hindi ko naman kilala yung taong yan. Hindi ko alam bakit galit na galit siya sa akin. Ganun ang salita niya. Pero ngayon, nakakapagtaka. Biglang, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng taong ito ngayon. Talagang, kagalang-galang yung pagpuri niya, parang makatotohanan. At kung purihin niya ay buo yung pangalan, Senador Marcoleta. Laging nandun buo. Alam ko naman ninyo noon na kung laitin niya, ang tawag niya ay Marcobeta. Yon. Pero ito, hindi ko rin alam. Kasi, mga kababayan, mga kapatid, huwag nyo na po yung puntahan yung kanyang one page. Nakikiusap po ako, yung kanyang YouTube channel. Dito na lang, panoorin nyo na lang po dito. Sinasabi ko na po sa inyo. Biglang umihip. Talagang, kasi kahapon, nag-i-scroll ako sa YouTube. Nakita ko, biglang nag-pump up yung kanyang channel. Naka-live siya. Ito, nakunan ko ng record yung iba niyang sinabi. Panoorin po natin. Talagang humanga siya kay Senador Rodante Marcoleta. Sabi niya, humahanga ako, saludo ako. At sa iba niyang mga video, doon po sa iba niyang mga video, napakababa ng views niya. Alam po naman natin na malaki yung kanyang subscriber, mahigit 100 followers, 100k followers mahigit. Pero napakababa ng mga views. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yung ganitong mga video para magpalaki ng views o ano pa. Pero pinuri po niya si Senador Rodante Marcoleta. Panoorin po natin. Mga clips lang ito. Sa pag-iimbestiga po ni Senador Marcoleta, marami po akong nagustuhan sa kanyang pag-iimbestiga. At napansin ko, pinagmasdan ko, napapahanga niya ako sa kanyang pagtatanong, sa kanyang walang halong walang bias na pagtatanong. Mahanga
katunayan, nakatikim pa nga si nakatikim pa nga yung traitor na kapatid ng ating Pangulo na si Amy Marcos. Bagong Diba? ihip ng hangin. Sabi mismo harap-harapan. Kaya nga natawa ako nung nagsalita po si Senador Marcoleta at ako'y napahanga niya sa sinabi niya na total, mga ghost project naman ito, mas magandang i-assign tong mga ito o bigyan ng proyekto sa Minteryo. Alam niyo ako sa totoo lang, naano po ko nanlumo po ko mga minamahal kong mga kababayan Napahanga daw siya sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kasi yung bahaging yun ay may ini-interview si Senador Rodante Marcoleta. Yun nga yung sabi niya ay dahil mga ghost project naman ang inyong mga project, doon lang kayo sa cemetery. Yun ang narinig ko rin yun, nakita ko. Tingnan nyo, parang nagbago na yung ihip ng hangin kay Epifanio Labrador. Ko kasi masyadong nakita noon si Senador Marcoleta kung paano mag-imbestiga. Pero sa pinamala sa pinakita niya sa aking katapangan para durugin, paaminin yung mga involved sa korupsyon. Alam niyo naman po ako pagdating sa ganyang bagay, ako po'y mabilis mapahanga. Sa pamamagitan ng ating butihing Senador Marcoleta, sa pamamagitan niya ay tuluyan ng mabuwag. Kasi alam niyo sa totoo lang, nakikita ko sa ginagawa ni Senador Marcoleta ngayon, nagiging katulong po siya o kaisa o kaagapay ng ating mahal na Pangulo. Tingnan ninyo, kalukuhan ng taong yan. Noon, binabanggit niya Duterte Black, kasama sa mga Duterte Black si Senador Rodante Marcoleta. At talagang grabe niya siraan sa social media. Talagang ayaw na ayaw niya. Sinasabi niya noon, pupulutin ka sa kampungan. Wala kang... Sinasabi niya noon, hindi ka magiging senador. Hanggang congressman ka lang. Ngayon, humahanga siya. Pati yung pagpuna ni Senador Rodante Marcoleta kay Ma'am Amy Marcos. Kasi doon sa hearing nila, sa umpisa ng Senate Blue Ribbon Committee, yung hearing, yung napagsabihan si Senadora Amy Marcos na mababakas talaga ninyo na walang pinapanigan si Senador Rodante Marcoleta. Yung katwiran talaga, yung katotohanan, wala. Alam naman ng lahat, independent siya. Dito sinabi rin si Epifanio Labrador na hindi ang Duterte Black. Pati ako, hindi ko alam. Sabi niya, nung pinapakinggan daw niya si Senador Rodante Marcoleta, napapangiti na daw siya. Hindi ko alam. May mga nagsabi daw sa kanya na, okay yan, kakampi natin yan. Kasi ngayon, napapansin po ninyo, trending kasi ngayon yung mga kontraktor, na mga 15 na kontraktor na sa mga control flood. Ngayon, mga tinitira niya, laki ba naman, 500 billion. 500 billion, mahigit. Tapos 15 tao lang yung nakakontrata. Yung siyam, sabi ni Ma'am Amy Marcos ay peke. Yun ang mga tinitira niya ngayon, pati yung ibang mga kongresista. Mapapansin po ninyo, parang pumapanig siya kay Senador Rodante Marcoleta ngayon. Kasi may mga nagsabi daw sa kanya na okay yan, yung ginagawa niya yan. Ituloy po natin.
kung ano pa yung mga pinagsasabi nito. Nakikita ko sa ginagawa ni Senador Marcoleta ngayon. Nagiging katulong po siya o kaisa o kaagapay ng ating mahal na Pangulo sa pagbuwag sa mga masasamang elemento anay sa ating gobyerno. Nasaksihan ko eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kahit nakikita akong tama, sasabihin ko pa rin mali. Eh, masyado na tayong ano, mukha tayong bayaran nun. Di ba? Ha? Alam nyo, nakikita ko na takot ang mga congressman. Tingnan po rin mo, bilis daw siyang mapahanga pagdating sa mga ganong mga bagay. Yung ginagawa ni Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit pa niya, yung butihing senador. noon, grabe makapanira yung tao niyan sa kanya. Talagang hindi makain ng aso yung mga pinagsasabi niya noon sa social. Mga kapatid, huwag nyo nang puntahan yung mga video niya. Dito na lang, pakinggan nyo na lang ako. Kasi parang ama nyo na ako, baka mayroon siyang ibang plano, baka mayroon siyang pakana. Kung bakit biglang nagbago yung kanyang pananalita. May mga nabasa akong comment. Uy, magmura ka nga, namimiss ko yung pagmura. Grabe naman yung mga magko-comment doon. Sinasabihan si Pipanyo Labrador, magmura ka nga, namimiss ko yung ay, naku po. Bueno, yun lamang po. Kasi, natawa ako, hindi ko alam kung matatawa ako o ano eh. Basta yun lang. Yeah, maraming salamat po. At mag-iingat po tayo lahat.